Ngayong Semana Santa, biyaheng norte po tayo at magbisita iglesia sa mga makasaysayan at engranding simbahan sa paligid ng Cagayan River. Sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa, sa gilid ng 520 kilometer na Rio Grande de Cagayan, matatagpuan hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos 2 dosenang simbahan na itinayo noong pang panahon ng mga Kastila. Isa na rito ang mahigit 200 taon ng simbahang ito na siyang may pinakamataas na hugis cylindrical na kampanaryo sa buong Pilipinas. Ang itsura nito, parang wedding cake. Ito yung bell tower na tinamaan ng bala at hindi na sila gumagana. Ito ang St. Matthias Parish Church o Tumawini Church sa bayan ng Tumawini sa Isabela. Ang lagi po nilang sinasabi is napaka-unique po ng design po ng simbahan namin. Namamangha po sila. Pero ang agaw pansin talaga rito, ang kulay nitong pula. Ang ginamit kasing materyales sa fasad, sa dingding, altar, pati na ang mga haligi, hindi bato o corals, kundi bricks na kung tawagin nila, ladrilyo. Ang lupa ng Cagayan, unique siya kasi pagka niluto mo siya sa isang oven na malaki na struktura, nagiging red siya. Nating compared dito sa gawa ng mga unang panahon na napakatibay. Taong 1783 nung sinimulang ipatayo ang simbahan ng mga praileng Dominikano. Sila ang nag-evangelize ng Cagayan Valley. Ang nanguna sa construction nito, isang paring arkitekto, si Father Domingo Forto. Ang napili niyang estilo, ultra-baroque, na sikat sa mga simbahan sa Europe noong 17th century. Naging mabusisi rin daw si Father Forto sa bawat elemento na makikita sa fasad ng simbahan. May mga bulaklak, imahe ng santo, pati steering wheel o manibela ng barko. Halos buong fasad may ornament or nang sinasabi sa Europe na horror vacui or parang natatakot yung isang designer na magkakaroon siya ng blank space. Meron pang mga bricks dito na may numbers na nagsisignify sa taon kung kailan ginawa. Ito ang sentro ng Roman Catholic faith dito sa bayan ng Tumawini. Ang simbahan, idineklara ring National Cultural Treasure ng Pambansang Museo. Kailangan alagaan namin ito dahil namana pa namin ito sa mga ninuno namin at para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Mahigit 30 kilometers naman mula sa Tumawini, nakatindig ang pinakaunang simbahan sa probinsya ng Isabela na itinayo noon pang 1624, ang San Pablo Church sa San Pablo, Isabela. Inaakalang abandonado, maihahalin tulad sa ruins of St. Paul sa Macau. Mapalad tayo, 400 years na itong simbahan. Nakakatakot naman pumasok, baka masira. During the World War II, nabomba, and then some years after that, mayroong Intensity 7 na lindol na nagpabagsak ng roofing, dagdag pa yung sunog. Gayunman, nakakapagdaos pa rin sila rito ng misa. This is made of lime, hindi siya ordinaryong semento, kaya matibay. Hindi lang siya ruins, kundi simbahan na kaya-haya. Ang ilang bahagi ng simbahan, tuluyan ng nasira. Pero karamihan sa istruktura, nakatindig pa rin. Gaya na lang ng sementadong arkong ito, kung saan daw dating nakapwesto ang choir. Hindi na namin yan gagalawin, i-restore siya kasi nakakatakot baka babaksak. Maraming bride naman daw ang binabalak na dito mag-walk down the aisle. Gusto nila na mahaba-habang pagmamartyahan. Kaya sabi namin kung gusto nila hanggang doon sila sa labas pa sa Plaza Mayor, 100 meters, ganun kahaba. Habang ang harapan naman ng simbahan, dinagsa raw noon ng mga treasure hunter. May kwento-kwento raw kasi na meron ditong nakatagong yaman. Kwento ng kapatid ko pari, nung naghukay sila dyan, nakakuha siya ng 3 coins. Itong banda dito na natapalan ng semento, ito yung dating binakbak na akala nila may nakatago. Wala naman. Nag-ugat ang kwentong may kayamanan dito dahil sa parting ito pala na dating sementeryo. During those times, kapag may patay, may pabaon sila, pero siguro mga coins lang. Wala naman sigurong gold bar dito.
Bumaliktad naman tayo patungong Chico River dito sa bayan ng Piat sa probinsya ng Cagayan. Dito nakatindig ang isang lumang simbahan kung saan nakalagak ang antigong imahe ng Birheng Maria na di umano mapaghimala. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, ang Basilica of Our Lady of Piat ang nagsilbing tahanan ng antigong imahe ng Our Lady of Visitation of Piat o kung tawagin nila rito, Apo Bakit. Ang antigong imahe na nakasilid sa isang stained glass sa altar at may karga-kargang batang Jesus, kapansin-pansing iba ang kulay sa nakagawian. Nasanay siguro ang mga Pilipino na ang kulay ng mga imahe ay mapuputi. O mangilan-ngilan lang yung mga dark-skinned ang kulay. Yung iba naman sinasabi ay ito'y galing sa kahoy na maitim. At may nagsasabi naman na dahil sa mga kandila na nakatisik sa pagsamba dun sa mga santo natin, yung kulay itim na usok nun, pag hindi ka nga ng itim, sa dami-dami nun. Galing pa raw ito ng Macau, dinala sa Pilipinas taong 1604. Sadya raw itong mapaghimala. Karamihan naman sa mga kwento ng kanyang mga miracles, yung mga gumaling sa sakit, bangka nga na while they are having the bad experience dun nga sa gitna ng dagat, tinabayan talaga nila ng pagdarasal. It's a miracle because na-save yung kanilang mga buhay. Isa sa mga deboto ni Apo Bakit, ang retiradong guro at tubong Enrile sa Cagayan na si Lola Socorro. Kahit namamaga mga tuhod ko, I have to get up and attend the first mass. Walang sasakyan noon. From Enrile to Piat, imagine how many kilometers. May kwento-kwento rin na si Apo Bakit. Gala? Masingan nanda, nga mapanuyak ya kenna kan amor seko. Aruya pinamapiana nga matakit, nga umang mapasyar kan igina kanya. Nung nabiyudang araw si Lola Efigenia, kay Apo Bakit niya ipinagkatiwala ang buhay nilang mag-iina. I have 9 children. Hirap na hirap po ako sa awan ni Mama Mary, nakatapos silang lahat. Ang mayayamang kwento ng makasaysayang mga simbahan na isulat sa libro ng Spanish architect at author na si Javier Gijo. When I got for the first time in the Philippines, I was really very surprised about these buildings. I started to be interested in the heritage of Philippine churches in Cagayan Valley. It's important to know where you come from, and it's important for Filipinos because it talks about their identity. Cagayan Valley, yung mga settlements niya, katabi ng Cagayan River. Ang ilog, ang pinaka-efficient na highway ng mga tao dito sa Cagayan Valley noon. Ang bisita iglesia, isang tradisyon upang maalala mo ang hiwaga ng iyong pananampalataya at saka pagbabalik mo sa Diyos na marirecognize doon sa iyong pagdalaw sa mga simbahan. 3 pa lang yan sa mahigit 20 simbahan sa ilog ng Cagayan. Marami pang ibang pwedeng puntahan kung saan maaari tayong magnilay-nilay sa mga bahay dalanginang hitik sa kwento at kasaysayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.